The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate, and I had no part in it. And may I also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Anyo was there too. There was also no intelligence operation. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. The former president's presence in Hong Kong, as well as his return to the country, was a public knowledge since it was heavily reported in both mainstream and social media. The information that he gathered and shared was very reliable, and Such as? Or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. It is utterly unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy. Parang kailangan yata nila ng group chat. Naglaglagan ang mga buwang. Si Anyo nilaglag si John Vic Rimulya. Sabi ni Anyo, hindi raw siya kasama sa sinasabing core group conspiracy sa pagpaplano doon sa pag-aresto kay PRRD. Dahil dyan, nagmukha po silang mga ingot, kanya-kanyang laglagan. Ako para sa akin, mga kababayan, mas naniniwala ako na ang totoo dyan ay yung revelation ni John Vic Rimulya doon sa interview sa kanya ni Pinky Webb. Kasi nung sinabi na yon sa harap ni Pinky Webb, walang pressure. Sa katunayan, nung mga time na yan, pinagmamalaki nila yun Pinagmamalaki nila na accomplishment. Accomplishment para sa kanila yon. Okay? Ay ngayon, nung narinig nila sa kampo ng mga Duterte na ang kanilang ginawa ay grand conspiracy kidnapping, na-pressure sila. Na-realize nila. Kasi itong si Attorney Lambino, sinabi niya na pwede daw kasuhan itong mga ito ng grand conspiracy kidnapping dahil dyan sa revelation na yan ni John Vic Rimulya. Kaya ngayon nagbago ang kanilang isip. Kaya lang wala, nasabi na hindi na mababago. Sa katunayan, doon kahapon sa Senado, lalo lang sila nadiin. Lalo lang nadiin sapagkat akalain mo naman ay sabi chismis lang daw. Chismis. Ang bira ito. Lalo silang nadiin. Napatunayan na sila pa yung mga sinungaling. Sabihin mo naman chismis. Nag-gather sila dahil lang sa chismis. Sino pinagluloko nila? Diba? Wala happy na sana ang life
Kaso lang, burolyaso kasi nga, tulad niyan, sabi ng kampo ni dating Pangulong Duterte, grand conspiracy kidnapping ang ginawa nila. Sabi ni Atty. Lambino yan. Oo, hindi ako. Kinukot ko lang sinasabi ni Atty. Lambino. Kaya sa akin palagay, yun po ang main reason kaya nagbago ng statement itong si John Dick Rimulya. Di ba? Grabe, no? Kahapon, sa hearing sa Senado, alam po ninyo mga kababayan, ang mali kasi kay Aimee, nagpatawag siya ng hearing. Ang kanyang mga pinatawag doon sa Senado ay yung kabilang grupo. Ang kampo ni dating Pangulong Duterte, hindi niya pinatawag. Dapat pinatawag niya yung available lang na nandoon, si Martin Delgra, kasi wala si AS Mijal Dia, wala sa Netherlands. May sakit pa kayo matanda So wala. Ngayon, ang pwede lang sana ipatawag ni Amy Marcos sa kampo ng mga Duterte, si Attorney Delgra, si Ma'am Hanelet, kasi yun ang nandun At saka si Kitty. Yun ang nandun na kasama ni PRRD nang sila'y arestuhin. Dapat yon pinatawag ni Amy Marcos para sana fair. Kasi nga, ang pinatawag niya, yung kabilang kampo lang ng administrasyon, yung mga involved. Siyempre, i-deny yun. At pag dininay, wala na magdidibang, wala nang tapos pagbabasihan nila, video lang. Di ba? Dapat yun tinatawag magkabilang kampo. Ganun dapat ang ginawa ni Aimee. Wala lumalabas nga doon sa hearing, mas siga pa nga yung si Rimulya, yung mga kapatid na Rimulya, siga pa. Lalo na ito si Boying. Nagsasalita yung si Amy Marcos sa mga senador, sabat na sabat si Boying. Siya pa yung medyo mataas ang boses. Ay wala. Na-overpower si Amy Marcos. Babae kasi. Wala Yun dapat ang ginawa para masabi natin na patas ang pagdinig. Ay wala, tulad kapon, ang ginawa puro pagdi-deny lang, pabor lang sa kanila. Di ba? Bagamat may video, pero hindi lahat yata nakuha ng video Mabuti nila si Kitty, nagbibideo doon. At least na kita natin. Kung halimbawa yung bata hindi nag-video, di kulang ang impormasyon kulang pa nga Kulang nga Di ba? Ganun dapat para patas. Kaya alam nyo, itong nangyari kahapon, itong pinagagawa ng mga taga Malacanang, pinakita lang nila na halos mga sinungaling hambira. Alam nyo kung ako sa Pangulo, si Bongbong Marcos, nakita ko ganun magsinungaling yung mga tauhan ko, sibakin ko yun. Kasi ikasisira na yun bilang presidente. Nakita mo yung mga tauhan mo sinungaling. Diba? Kung ako yan, sibakin ko yan. Kaya lang, paano sibakin? Mismong Pangulo sinungaling din. Hindi rin pag nagsalita, hindi rin kayang manindigan ang Pangulo. Kaya yung tao niya, ganoon din. Pare-parehas na sila.
Di ba? Wala eh. Lalo lang sisira ang kanilang imahe. Yung katapatan para sa publiko, wala. Mula sa sa PCO, palpak, mga sinungaling, DILG, police, sinungaling, presidente, sinungaling. Ay, nako. Di ba? Kadiri mga ito. Wala eh. Sa nangyayari ngayon, nakikita natin parang yung mga sinasabi nila, parang ang hirap na paniwalaan. Sa mga, dahil sa kanilang kasinungalingan, ang hirap na paniwalaan. Kaya, ewan ko ba? Okay, mga kababayan, ang ICC pala, naglabas po sila ng statement after ng ma-aresto nila si Tatay Digong. Okay, sabi dito statement of the ICC Office of the Prosecutor on arrest of former Philippine President Rodrigo Roa Duterte. Office of the Prosecutor of the International Criminal Court welcomes the arrest and transfer of the suspect Mr. Rodrigo Roa Duterte, former President of the Philippines, on March 11, 2025 by the authorities of Republic of the Philippines. Mr. Duterte has been arrested in the context of the office ongoing investigation into the situation in Republic of the Philippines. On the basis of its independent and impartial investigation, the Office of the Prosecutor alleged that Mr. Duterte, as a founder and head of the Davao Death Squad, then Mayor of Davao City, and subsequently as the President of the Philippines, is criminally responsible for the crimes against humanity of murder, Article 7, 7-1A of the Rome Statute, committed in the Philippines between November 1, 2011 and March 16, 2019. Mr. Duterte is alleged to have committed these crimes as part of widespread systematic attack directed against the civilian population. Ang alam ko kasi, di ba, pag sinabing civilian population, isang lugar na sama-sama grupo ng mga sibilyan. Halimbawa, lumad, grupo ng population ng mga lumad, population ng mga indigenous people, mga ganon. Yun ang alam kong pag sinabing civilian population, yun ang alam ko eh. O halimbawa, grupo ng mga mananampalataya. Isang lugar. Yun ang alam kong pag sinabing civilian population. Oo. Di ba yung mga sinasabing namatay daw, di ba buong bansa yan? Yung operation ng war on drugs buong bansa. Hindi lang sa isang partikular na lugar. Yan po aking pagkakaintindi pag sinabing civilian population.
Kasi nakalagay dito, ito ulitin ko Mr. Duterte is alleged to have committed these crimes as part of widespread and systematic attack directed against the civilian population. Yan sabi dito. Oo. Okay? In the warrant of arrest is issued on March 7, 2025, pre-trial chamber determined that there are reasonable ground to believe that Mr. Duterte bears criminal responsibility for the crimes against humanity of murder. The chamber also noted that the case against Mr. Duterte falls within the jurisdiction of the courts as the alleged crimes occurred during the period when the Philippines was state party to the Rome Statute, the ICC funding treaty. The arrest of Mr. Duterte is important development in the office pursuit of accountability and the situation in the Republic of the Philippines for alleged crimes against humanity in the context of the so-called war on drugs campaign. The office has been able to conduct this work through the coordination effort of each Philippines and unified team under the guidance of leadership of Deputy Prosecutor named Mandiay. Ang hirap basahin ng ito. Mandiay Niyang. As well as its newly established tracking information, fusion, section, and other relevant components of the office. The office is also grateful for the work of the registry and the effective coordination of effort to secure the arrest of the suspect. This is the crucial step in our conscientious work to ensure accountability for the victims of the most serious crimes under ICC jurisdiction. The office is now commencing preparation towards the initial appearance and subsequent judicial proceedings before the court. The office wishes to thank all the victims, survivors, witnesses, and the activists from the Philippines who have stepped forward to cooperate in the office investigation. Their strength, courage, and perseverance make this a significant development possible. Those who has wished to further cooperate or who have relevant information are encouraged to do so via the office witness appeal portal. Ganun in-encourage nila yung mga witness. In-encourage nila yung mga witness na mag-apila. Okay? The office investigation in the situation in the Republic of the Philippines continues in the pursuit of further accountability in the situation. The office The office investigation in the situation in the Republic of the Philippines continues in pursuing further accountability in the situation. The office hopes to engage with the Philippine authorities on potential avenues of cooperation and will continue to rely on the partnership of the national authorities
regional, international organization, civil society, and the communities affected by Rome Statute crimes. O, ngayon, ito po ang mga kaso na na-commit daw ng dating Pangulong Duterte. Ito nakalagay ha. Ito po pre-trial, okay? Sabi niya dito Rodrigo Roa Duterte. Mr. Duterte, Mr. Rodrigo Roa Duterte, born, hindi ko na mabasahin, siyempre, sa bagay, ano ito public document na ito Kasi nakalagay dito, ang birthday ng dating Pangulo, basahin ko na lang, total na public document naman ito Rodrigo Roa Duterte, Mr. Duterte, born on March 28, 1945, and a national of Republic of the Philippines, President of the Philippines, Mayor of Davao City, and allegedly the founder head of Davao Death Squad. Davao Death Squad talagang talagang sinama nila yung Davao Death Squad talagang talagang yung grupo daw Davao Death Squad ano ba? Ang alam ko kasi yung Davao Death Squad, mga yan, yung Davao Death Squad, yung mga DDS, ang alam ko yung DDS, yun po yung mga diehard supporter ni PRRD, at kami yun. Kami yung mga supporter na naniniwala kay Tatay Digong, sa kanyang mga programa, pulisya, kami yun, kaya kami pinaglalaban namin siya. Pero hindi kami mamamatay tao. DDS kami pero hindi kami mamamatay tao. Nagtataka ako bakit paano nabuo itong DDS. Sabagay, sabi nila sabi ni Tatay Digong, yung DDS daw ay dahil daw sa ang may imbento nito mga media, sabi. Media daw ang may pakana nito, hindi DDS nito nabuhay. Ngayon, dito po sa pre-trial, ang arrest warrant pala ay inisyu noong March 7. Nakalagay dito sa pre-trial ni Tatay Digong. Arrest warrant issued on March 7. So kung March 7 inisyu ang arrest warrant, tapos March 11 inaresta si Tatay Digong, so ibig sabihin within 4 days, within 4 days, gumalaw agad. Ganun kabilis. Within 4 days po, mula sa The Hague, ganun kabilis naging epektibo. Ganun kabilis po na pinatupad ng ICC sa pamamagitan ng Interpol at ng PNP. Ganun lang po kabilis na isinagawa, na natupad ang pag-aresto kay Tatay Digong. Within 4 days po. Nakalagay ang warrant of arrest ay inisyu ng March 7. So March 11, nipatupad na kaagad. So within 4 days. Samantala, dito po sa atin, mga kriminal, pag-alagala, may mga warrant of arrest na, pag-alagala pa, sa kalye, nakakapambiktima pa ng mga inosente, hindi nahuhuli. Sa Pilipinas yan Di ba mga kababayan sa atin? Marami mga kriminal na may mga kaso na mayroon na mga warrant of arrest, standing warrant of arrest, pero hindi nahuhuli. Pag-alagala ay ito, within 4 days, mula pa sa ibang kontinente, Europe to Asia, within 4 days, ayos. Okay, ganun pala kabilis. Di ba? Ibig sabihin yan, kapag
batas para ng banyaga ang ipatupad dito, mas mabilis. Oo, mas mabilis ang ating kapulisan. Samantala, pag dito sa ating batas mismo, mabagal. Katarantaduhan ano. Ah, ano? Ang bira ito. Hmm. Sabi pa, alleged responsible for the crime against humanity of murder committed on territory of the Republic of the Philippines between November 11, 2011 and March 19, 2016. March 16, 2019 in the context of war on drugs campaign. Ano-ano man nakalagay dito ng mga kaso? Ito. On February 10, 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC applied for arrest warrant. Ibig sabihin pala, yung arrest warrant, ang Office of the Prosecutor nag-apply ng arrest warrant noong February 10. So wala pa isang buwan, successful agad. Kasi February 10, nag-apply ng arrest warrant ang prosecutor ng ICC. March 7, lumabas agad, na-issue agad ng ICC ang arrest warrant. So within 1 month, naipatupad agad, naaresto agad ang suspect na si Duterte mula sa ibang kontinente papunta sa Asia, mula Europe papuntang Asia. 1 month lang. Ayos. Sana ganun kabilis dito sa Pilipinas. Yung mga suspect na may mga standing warrant of arrest. Sana ganun kabilis. Within 1 month sana, aresto agad. Galing ano? Mas epektibo pala ang PNP kapag ang warrant of arrest ay galing sa ibang kontinente. Mas mabilis pala sila kumilos. Kasi ito bilis within 1 month. Diba? In-apply nag-apply ng ang prosecutor ng ICC, nag-apply ng warrant of arrest. February 10, sabi dito sa nakalagay i-post ko dyan sa screen para makita nyo mga kababayan. Para mabasa ninyo. Ito po galing sa pre-trial ng ICC. Available po ito sa Google, makita nyo mga kababayan. I-search nyo. In-apply. Nag-apply ng warrant of arrest ang prosecutor ng ICC February 10, 2025, issue March 11 at March 7, March 11, aresto na agad si Duterte. Galing, palakpakan. Woohoo! PNP, sana ganun kayo kabilis manghuli ng kriminal sa Pilipinas na may mga standing warrant sana. Ganun sana kabilis. Kasi hindi. Palpa kayo sa Pilipinas ngayon, sabi dito, basahin ko ulit. On February 10, 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC applied for an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes against humanity of murder, torture kasama pala and rape. Si Tatay Digong may kasong rape. Katarantaduhan to. Sabi dito, nakalagay dito, parang
wala ako natatandaan na si Tatay Digong ay na-involve sa kasong rape eh. Wala eh. Ha? Eh bakit dito mayroon nakalagay rape, torture, murder? Katarantaduhan nito. Ah, lokong ano to, lokong ICC to ah. Ha? Ano to, gawa-gawa? Sino may gawa-gawa ito? Prosecutor ng ICC? O yung mga promotor? Yung mga nagsampa ng kaso sa ICC? Ha? Sila ba may gawa nito o ICC mismo? Eh nakalagay. Hmm. Katarantaduhan to. Ha? ICC Pretrial Chamber 1, the chamber assess the material submitted by the prosecution. Galing pala sa prosecution to. Sila pala may pakana nito. Pati rape. Ninagay nila, sinama nila. Oh. Ha? Loko to ah. Unfounded reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is individually responsible as an indirect perpetrator for the crime against humanity of murder allegedly committed in the Philippines between November 1, 2011 and March 16, 2019. Loko to mga ito. Kung ano-ano mga pinagbibintang nila sa dating Pangulo. O sinong nirape? Sino ang nirape ni dating Pangulong Duterte? Wala namang reklamo dito na rape. Ha? Kalokohan. O sabi dito, the warrant of arrest against Mr. Duterte was issued by the chamber as secret on March 7, 2025 and reclassified as public on March 11. Okay. So ibig sabihin, nung inisyu nila ang warrant of arrest, classified siya, hindi siya na-reveal sa public. Naging reclassified lang siya noong na-aresto na si Tatay Digong, kaya nilabas na nila ito. Okay? Okay? Reclassified as public on March 11, 2025. On March 12, 2025, Mr. Duterte was surrendered to the International Criminal Court after being arrested by the authorities of the Republic of the Philippines in accordance with the warrant of arrest. The initial appearance of the Mr. Duterte took place on March 14, 2025. Mr. Duterte appeared in the hearing via video link as authorized by the chamber. So ayan mga kababayan, yan po, katarantaduhan. Ito pong ICC prosecutor, itong ICC prosecutor ay unang nasampulan ng sanksyon ng Amerika. Siya po ay unang nasampulan. Base po dito sa ating nabasa. Ito po galing sa US Today. Galing po ito sa US Today. Asan na ba yun? Ito. Hindi. Galing, ano pala to? Galing sa Reuters. White House confirms war crime prosecutor first ang target
of the ICC sanction. Ayan, mabuti nga sa'yo. O, yung ano, si Karim Khan na prosecutor. Yan o, mukha niya o. Ilagay ko sa screen. O, sabi dito February 10, International Crime Court prosecutor Karim Khan is the first person to be hit with economic and travel sanction authorized by US President Donald Trump that target the War Crimes Tribunal over investigation of the US citizen or US ally. Buti nga sa'yo. Yari siya. Yari siya. Khan, who is British, was named on Monday in an annex to an executive order signed by Trump last week. Buti nga sa'yo. Ngayon, ang kanyang sanction na pinataw sa kanya ay travel. Ano pa ba? Economic, yon, dalawa. Ang sanction na pinataw sa kanya, travel at economic. Ibig sabihin, pagka-travel, so bawal siya pumunta ng Amerika. Pwedeng ang kanyang visa ay kinansel. Ngayon, kung meron siyang asset sa US, ipipresyon. Tama, ano? Kasi nakalagay, economic and travel sanction authorized by US President Donald Trump. Buti nga. Ito pa ito, may sinabi ang House Speaker ng Amerika. Binakbakan niya itong ICC. Ito po, pakinggan po ninyo mga kababayan. America should punish the ICC and put Karim Khan back in his place. And if the ICC is allowed to threaten Israel's leaders, we know that America will be next. There is a reason that we've never endorsed the International Criminal Court, because it is a direct affront to our own sovereignty. We don't put any international body among or above American sovereignty, and Israel doesn't do that either. Congress is reviewing all of our options right now. We have some very aggressive legislation that we're going to push as quickly as possible. It will impose sanctions. And if the ICC moves forward with its absurd warrant arrest or request, this is going to be an even bigger international problem.